Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1621 hanggang Kabanata 1630. Kabanata 1621. Bago dumating ang mga nilalang mula sa sacred sa kanlungan, may isang grupo nang umaalis mula sa kanlungan na pinamumunuan ng Night Empress. Nakita rin ni Hansen si Lotus Empress sa mga espiritu at nilalang at siya ay natuwa. Napakaswerte ni Sister Lotus. Natagpuan niya ang kanyang ina pagkatapos siyang maging demigod, naisip ni Hansen. Bakit ka bumalik sa aking night shelter? Nagtanong si Night Empress na may kunot sa noo sa estatwang nilalang na tinawag na godlike. Tahimik na sinabi ni Godlike kay Night Empress, para sa parehong dahilan na pumunta kami noon. Kung handa kang tulungan kaming hanapin ang God's Ruin, maaari mong ipandilan ang anumang mga kondisyon na gusto mo. Anumang maibigay ng sacred, ibibigay namin. Mukhang nag-aalok si Godlike ng isang mapagbigay na alok, ngunit hindi iyon ang kaso. Habang maliwanag na sinasabi na ang presyo ay nababagay, ipinapahiwatig niya na hindi dapat humingi ng masyadong marami si Night Empress dahil sila ay mula sa sacred shelter. Maaaring mabaygo ko kayo. Hindi ako sapat na makapangyarihan upang tulungan kayo, sinabi ni Night Empress na walang ekspresyon sa mukha. Empress, pakiusap, isaalang-alang mo ulit. Kung tutulungan mo kami, magkakaroon ka ng kaibigan sa sacred shelter, at kapag nasa panganib ka sa hinaharap, tiyak na tutulong ang sacred shelter sa iyo. Nagpatuloy si Godlike. Anong mangyayari kung hindi kita matulungan? Malamig na tanong ni Night Empress. Kung gayon, magiging kaaway ka ng sacred, at sa tingin ko hindi iyan magandang desisyon. Maingat na sinabi ni Godlike, ngunit puno ng banta ang kanyang boses. Ang mga taktika ito ay akma sa reputasyon ng sacred. Ako ay kaibigan o kaaway, sabi ni Night Empress, ang kanyang boses ay matatag. Ano ang iyong desisyon? Tanong ni Godlike. Hindi siya nagabala na talakayin ang sinabi ni Night Empress. Nagmumakmak si Night Empress. Kahit siya ay isang empress na, wala siyang matatag na pundasyon. Kumpara sa sacred shelter na umiral sa Fourth Sanctuary sa mahabang panahon, ang kanyang kanlungan ay wala. Gayunpaman, si Night Empress ay labis na nagagalit sa loob at may mga seryosong konsiderasyon. Kahit na hindi siya natatakot sa kamatayan, maraming nilalang ang sumusunod sa kanya sa kanlungan, kabilang ang kanyang anak na si Lotus, na mahal niya higit sa sinuman sa mundo. Kung talagang nais ng sacred na atakihin siya, wala siyang kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang makita na hindi nagsasalita si Night Empress, sinabi ni Godlike, Empress, mas mabuti pang magkaroon ng kaibigan kaysa sa isang kaaway, hindi ba? Kung tutulungan mo kami sa pagkakataong ito, magkakaroon ka ng pagkakaibigan ng sacred shelter magpakailanman. Magkakasalungat ito, hindi ba? Biglang may isang boses na dumating mula sa malapit na nagdulot ng pagkalito sa parehong night shelter at sacred shelter. Hindi magandang bagay ang maging kaibigan ng sacred. Nang lumingon sila sa pinagmulan ng boses, nakita nila ang isang tao na naglalakad sa damuhan. At pagkatapos, halos sumigaw si Lotus Empress at Godlike ng sabay. Ngunit, isa sa kanila ay sumigaw ng Hansen, habang ang isa ay sumigaw ng Sky Sword. Matagal na tayong hindi nagkita, kapatid na Lotus. Napakaganda mo pa rin, sabi ni Hansen kay Lotus Empress na may ngiti. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabi kay Night Empress, Mama Boti, Empress. Hindi ko makapaniwala. Ang bilis mong lumaki. Nakilala na ni Night Empress si Hansen at tiningnan siya. Napansin niyang hindi niya man lang maramdaman ang kanyang life force na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanyang presensya. Sky Sword, wala itong kinalaman sa iyo. Sana'y huwag kang makialam. Tumingin si Godlike kay Hansen at nagkunot ng noo. Dati, hindi man lang papansinin ni Godlike si Hansen. Gayunpaman, matapos na makalabas si Hansen mula sa outer sky shelter ng mag-isa, lahat ay namangha sa kanyang kapangyarihan. Kahit si Godlike, isang berserk na super creature mula sa sacred, ay hindi naglakas loob na maliitin si Hansen. Ang isang nilalang na nakipaglaban sa master ng outer sky at nakaligtas mula sa outer sky shelter ay dapat igalang, maging siya ay tao o nilalang. Si Lotus Empress ay aking kapatid, habang si Night Empress ay ina ng aking kapatid, kaya parang ina na siya sa akin.
Sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba talaga na wala itong kinalaman sa akin? Sabi ni Hansen ng kalmado. Sky Sword, talagang gagawin mo bang kaaway ang Sacred? Ngayon may pangangitim na ang mukha ni Godlike. Kahit na sikat si Hansen, ayaw ni Godlike na talikuran ang pag-atake sa God's Ruin dahil kay Hansen. Dapat kitang tanungin, talaga bang gusto ng Sacred na gawing kaaway mo ako? Tanong ni Hansen ng kalmado. Tila naguguluhan si Godlike. Patuloy siyang nakatingin kay Hansen nang walang sinasabi. Bakit ka masyadong nakikipag-usap sa kanya, binata? Lumunin mo na lang siya, sabi ng malaking dragon na nakatingin din kay Hansen. Ibinaba ni Godlike ang kanyang kamay upang patahimikin ang malaking dragon. Tumingin siya kay Hansen at sinabi, kung talagang gusto mong makialam, maaari tayong gumawa ng kasunduan. Maaari tayong maglaban, at kung matalo ka, kailangan mong umalis agad, at kailangan mong nangako na hindi ka na makikialam sa anumang negosyo ng Sacred Shelter. At mula ngayon, saan man magpakita ang mga tao mula sa Sacred, kailangan mong umalis. Anong mangyayari kung manalo ako? Tanong ni Hansen kay Godlike. Kung manalo ka, aalis kami agad at hindi na muling papasok sa Night Shelter, tahimik na sagot ni Godlike. Okay, kasunduan tayo. Hindi magiging mahirap para kay Hansen na patayin sila, ngunit magdadala ito ng problema kay Knight at Lotus. Hindi na nagsalita si Godlike. Tinawag niya ang isang kalasag at hawak ito sa kanyang mga kamay. Sinabi niya kay Hansen, narinig kong mayroon kang napakagandang kalasag. Tingnan natin kung sino ang may mas magandang kalasag. Hindi tayo dedouble, at tanging kalasag ang ating gagamitin. Sino man ang masisira ang kalasag ng kalaban ay magiging panalo. Ano sa tingin mo? Gumawa si Godlike ng ganitong mungkahi dahil siya ay medyo natatakot kay Hansen. Sa katunayan, nakipaglaban si Hansen sa Master ng Outer Sky at nakaligtas. Bagaman hindi niya alam ang eksaktong nangyari doon, ayaw pa rin niyang mag-risk. Okay, hindi nagatubiling sumagot si Hansen. Tinawag niya ang kanyang napakalakas na kalasag. Nang marinig ni Godlike na pumayag si Hansen sa kanyang mungkahi, ngumiti siya. Si Godlike ay isang berserk na super creature, at ang kalasag ay ang kanyang Geno Core. Sa usaping depensa, sigurado si Godlike na ang kanyang Shell Geno Core ay maaaring rangguhan sa nangungunang tatlo. Ang kanyang kalasag ay tinawag na Eternal Shield, at ito ay di mapapantayan. Dumaan ito sa maraming laban sa lahat ng antas, at kahit ang mga dakilang nilalang sa antas ng Emperador ay hindi makapagpapatid sa Eternal Shield. Natuwa si Godlike na pumayag si Hansen sa kanyang mga kondisyon ng napakadali. Sigurado si Godlike na nasa kalagitnaan na siya ng panalo. Para kay Night Empress, pamilyar na siya kay Godlike. Pagkatapos marinig ang mungkahi ni Godlike, pinaalalahanan niya si Hansen. Hansen, ang kanyang kalasag ay tinatawag na Eternal Shield. Siya ay nakaranggo sa ika-28 sa ranggo ng Super Geno Cores, at tiyak na isa siya sa mga nangungunang tatlo sa depensa. Kailangan mong maging maingat. Kabanata 1622. Kung nagsisisi na si Sky Sword na pumayag siya sa hamon, hindi na natin kailangang gawin ito. Nakangiting sabi ni Godlike, at mukhang nang uyam ang kanyang tinig. Hindi na kailangan. Simulan na natin, kalmadong sabi ni Hansen. Hindi nakapagtataka na ikaw ay Sky Sword. Tiyak na may tiwala ka sa sarili, puri ni Godlike kay Hansen, pagkatapos ay hinawakan ng Eternal Shield at sumugod. Umaagos ang puting liwanag sa kalasag, at lumipad ito patungo kay Hansen na parang kometa. Ang liwanag sa kalasag ay lalong lumalakas, at ang pisikal na espasyo sa harap ng kalasag ay tila nagsisimulang umikot. Tiningnan ni Hansen si Godlike at ang kanyang Eternal Shield, ngunit nanatili siyang kalmado. Ang kanyang lakas ay nasa pinakamataas na antas na sa Fourth Sanctuary, at hindi siya mahina kaysa sa alinman sa mga super creature o espiritu. Kahit na malakas si Godlike, kahit na isang berserk na super creature ay hindi sapat upang takutin si Hansen. Itinaas niya ang kanyang braso at inilabas ang overbearing shield. Ito ay naging kasing taas ng isang tao at tumayo sa harap ni Hansen. Hong! Bumagsak ang Eternal Shield sa overbearing shield, at ang malalakas na shockwaves ay umalog sa espasyo sa kanilang paligid, na bumubuo ng isang umiikot na black hole. Nanay, sa tingin mo ba mananalo si Hansen? Medyo nababahalang tanong ni Lotus Empress. Ilang taon lang ang nauna ni Hansen sa kanya sa pagpasok sa Fourth Sanctuary, kaya hindi siya sigurado kung kaya nitong ipagtanggol ang ganitong kapangyarihan. Bago sumagot si Night Empress, nakarinig siya ng tunog ng nagbabanggaan na metal. Ang Eternal Shield ay tumama sa overbearing shield ng may nakapangangilabot na lakas, ngunit hindi nito napinsala ang overbearing shield.
Hindi man lang nito napilitan si Hansen na umatras. Sa halip, ang Eternal Shield at si Godlike ay tumalbog. 4 na hakbang ang umatras si Godlike bago niya muling maibalanse ang sarili, at siya ay nagulat. Karapat-dapat ka sa iyong reputasyon, Skysword. Sigaw ni Godlike, at ang liwanag sa kalasag ay lalong lumalakas. Muling sumugod siya patungo sa overbearing shield. Patuloy na tinatamaan ng Eternal Shield ang kalasag ni Hansen, at patuloy itong tumatalbog. Hindi nito maigalaw si Hansen kahit kaunti man lang. Hindi ako makapaniwala na ganito nakalakas si Hansen. Kumikinang ang mga mata ni Lotus. Pinuri rin ni Night Empress, narinig ko na ang tungkol kay Skysword noon, ngunit halos hindi ako makapaniwala na siya ito. Gayunpaman, tila totoo ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay talagang kahanga-hanga. Hindi ko sana maisip na magiging ganito na siya kalakas pagkatapos ng isang dekada lamang bilang isang demigod. Hindi alam ni na Night Empress at ng iba pa na halos 10 taon na ring wala si Hansen sa sanctuary. Nakatayo lang si Hansen, at ang kanyang kalasag ay paulit-ulit na tinatamaan. Bagaman hindi nasira ang overbearing shield, hindi rin ito makapinsala ang Eternal Shield ni Godlike. Mukhang hindi sapat ang reflecting power ng aking kalasag upang sirain ang Eternal Shield. Tiningnan ni Hansen ang kanyang kalaban, ngunit wala siyang naramdaman. Pumayag siya sa kompetisyon dahil handa na siya. Nang makita na ang mga pag-atake ni Godlike ay walang epekto kay Hansen, lahat ng nilalang mula sa Sacred ay nagulat. Alam nilang lahat kung gaano matibay ang kalasag ni Godlike. Kahit na maraming beses nang tumama ang Eternal Shield sa overbearing shield, ang kalasag ni Hansen ay hindi pa rin nasa Syra. Nangangahulugan iyon na ang kalasag ni Hansen ay kasing tibay ng Eternal Shield. Tapos ka na ba? Tanong ni Hansen, nakatingin kay Godlike. Hindi kita kailanman pinigilan sa pag-atake. Maaari mong gawin iyon anumang oras na gusto mo. Nagulat si Godlike sa sobrang tibay ng kalasag ni Hansen, ngunit hindi siya gaanong nag-alala. Hindi niya mabasag ang depensa ni Hansen, ngunit naniniwala pa rin siya sa kanyang Eternal Shield. Naniniwala siya na hindi mapapantayan ni Hansen ang kanyang kalasag, at ito ay magiging tabla. Ngumiti si Hansen, at tinawag niya ang isang bagay sa kanyang kamay. Biglang nabalisa si Godlike. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ni Skysword ay nauna na sa kanya. Bagaman mayroon siyang di mapapantayang Eternal Shield, hindi niya maiwasang kabahan. Tiningnan niya ang mga kamay ni Hansen, at nakita niya na may hawak si Hansen ng isang bagay na kasing laki ng itlog sa halip na isang matulis na bagay. Kahit na gayon, hindi naglakas loob si Godlike na maliitin ito. Tinawag niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan at ibinuhos ito sa Eternal Shield, at ang kalasag ay nagsimulang lumiwanag na parang isang banal na bagay. Hawak ni Hansen ang kanyang Crystal Core. Tiningnan niya ang kumikinang na Eternal Shield. Hinawakan niya ang Crystal Core, at hinailan niya ang kanyang braso pabalik. At pagkatapos, inihagis niya ang Crystal Core na parang baseball. Lumipad ang Crystal Core sa pagitan nila na parang kidlat, at pagkatapos ay tumama ito sa Eternal Shield. How? Kasabay nito, sumigaw din si Godlike, at sumabog ang lahat ng kanyang kapangyarihan, na nagtipon sa Eternal Shield at ginawang mas matibay ito. Lahat ay nakatingin sa lugar kung saan magtatagpo ang Eternal Shield at ang Crystal Core. Gayunpaman, ang nangyari pagkatapos ay nagulat sa lahat at nagdulot ng paglaki ng kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Malakas na tumama ang Crystal Core sa Eternal Shield, na parang isang porselanang tasa na tumama sa isang bakal na plato, at ang Crystal Core ay nabasag. Nagulat ang lahat. Akala nila ay isang makapangyarihang bagay ang inihagis ni Hansen, ngunit walang umaasang ito ay agad na mababasag, kaya't hindi nila ito matanggap. Gayunpaman, pagkatapos masira ang Crystal Core, hindi pa ito ang katapusan. Isang maliit na kalansay ang gumapang palabas at sinuntok ang Eternal Shield. Natakot ulit si Godlike dahil hindi niya alam kung ano ang kalansay. Nagtipon ulit siya ng kapangyarihan at ginamit ang kanyang Eternal Shield upang iwasan ang suntok. Ang ikinaguguluhan ni Godlike ay ang suntok mula sa kalansay ay walang gaanong lakas. Nang tumama ang maliit nitong kamao sa Eternal Shield, halos walang tunog at hindi man lang naramdaman ni Godlike na nanginginig ang kanyang kalasag. Ang kalansay ay bumalik sa mga kamay ni Hansen. Akala ko magiging kahanga-hanga iyon pero nagsisinungaling ka lang pala, sabi ng higanteng dragon. Ganoon din ang iniisip ng iba bukod sa higanteng dragon. Akala nilang nagsisinungaling lang si Hansen dahil walang epekto ang pag-atake. Hindi nakapagtataka. Pagkatapos ng lahat, ito ang Eternal Shield ng ating pinuno.
Kahit nakahanga-hanga ang kalasag ni Skysword, hindi nito mapapantayan ang Eternal Shield, nakangiting sabi ng isa pang nilalang. Gayunpaman, biglang nagbago ang ekspresyon ni Godlike, at gumawa siya ng isang maliit na ungol. Lahat ay tumingin sa kanya at sa kanyang Eternal Shield. Ang kulay jade ay kumakalat sa ibabaw ng Eternal Shield, at pagkaraan lamang ng maikling panahon, tinakpan nito ang buong Eternal Shield at ginawang isang eskultura ng jade. Mukhang ibang-iba na ito ngayon sa orihinal na Eternal Shield. Lahat ng mutant creatures mula sa Sacred ay natigilan dahil hindi nila alam kung mabuti o masama ang pagbabago. Lahat ng nilalang mula sa Night Shelter ay mausisang tumingin sa Eternal Shield dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Para kay Godlike, ang kanyang mukha ay pulang-pula na, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Kabanata 1623. Natuklasan ni Godlike na ang kanyang Eternal Shield ay tila nakakulong na sa kanyang kontrol, at hindi na niya ito mapapasukan ng kanyang kapangyarihan. Tiningnan ni Hansen ang kalasag na naging jade, ang kalasag na minsang tinawag na di mapapantayan. Sinuntok niya ito, at ang Eternal Shield ay nabasag sa isang pag-atake. Lumipad ang mga piraso sa langit na parang mga ice cube, at lahat ay nakatitig ng walang kibo sa mga labi. Hindi makapaniwala si Godlike sa nakikita niya. Maaari ka nang umalis. Ibinaba ni Hansen ang kanyang kamao. Nasiyahan siya sa pagganap ng kanyang Crystal Core. Kahit na nasa antas lamang ng gemstone, ang Crystal Core ay nakakapigil sa kapangyarihan ng isang Super Geno Core. Talagang makapangyarihan ito, at karapat-dapat ito sa kakayahang manguna sa Geno Core Leaderboard. Pero na, tiningnan ni Godlike si Hansen, at pagkatapos ay tinipon niya ang mga nilalang mula sa Sacred Shelter at umalis. Hansen, maraming salamat sa pagtulong sa ating kanlungan, pasasalamat ni Lotus nang makapasok sa Night Shelter. Walang anuman, huwag kang mag-alala. Bukod pa rito, hindi naman ako nakikipag-ayos sa Sacred Shelter. Ngumiti si Hansen. Malugod na tinanggap ni na Night Empress at Lotus Empress si Hansen. Wala namang gagawin si Hansen, kaya't nanatili siya sa Night Shelter sa loob ng ilang araw. May impluwensya si Night Empress sa lugar na iyon, at siya ay nasa antas na ng Emperador. Gayunpaman, wala siyang matatag na pundasyon, kaya't wala siyang maraming mga dakilang nilalang bilang mga tauhan. Mayroon lamang siyang isang King Spirit at isang super creature sa ilalim ng kanyang kontrol. Si Lotus Empress ay may Gemstone Geno Core lamang, at hindi pa siya nasa antas ng Emperador. Nakalimutan ko kung gaano kasarap manirahan sa isang malaking kanlungan, papuri ni Hansen habang naglalakad kasama si Lotus Empress. Maaari kang manirahan dito hanggat gusto mo. Narito ako, kaya't ito rin ang iyong tahanan. Ngumiti si Lotus. Kung gayon, madalas akong pupunta rito, sabi ni Hansen. Iyon ang gusto ko. Umupo si Lotus Empress sa isang bato sa tabi ng bukal. Ipinasok niya ang kanyang puting mga paa sa tubig ng bukal at inalog-alog ito. Pagkatapos ay sumigaw siya, alam kong gagawa ka ng isang dakilang bagay, ngunit hindi ko inaasahan na makakamit mo ang mga ganitong dakilang bagay sa Fort Sanctuary sa loob ng napakaikling panahon. Nang marinig ko ang tungkol kay Skysword, hindi ako makapaniwala na ikaw iyon. Masyado kang mabait, kapatid. Ngumiti si Hansen. Umiling si Lotus Empress. Hindi ako nagpapakabait. Talagang namangha ako, at nagpapasalamat din ako. Kung wala ka, kailangang mag-risk ang aking ina sa isang lugar tulad ng God's Ruin. Kahit na siya ay isang empress na, at siya ay isang nangungunang nilalang sa Fort Sanctuary, hindi ko masasabi ng sigurado kung ligtas siya sa isang lugar tulad ng God's Ruin. Mabuti na lang at nandoon ka upang iligtas siya. Umupo si Hansen sa tabi ni Lotus Empress, at lubos siyang sumang-ayon sa sinabi ni Lotus Empress. Nakapunta na siya sa God's Ruin noon, at alam niya kung gaano nakakatakot ang lugar na iyon. Ang Headless Rockman at ang nilalang na nakasuot ng itim na baluti ay parehong napakamalakas. Kahit ngayon, hindi pa rin makasiguro si Hansen na kaya niyang talunin sila. Napakasaya na nandito ka. Inilahad ni Lotus Empress ang kanyang mga kamay at ginulo ang buhok ni Hansen. Lalaban sana si Hansen kung ibang tao ang gumawa nito, ngunit parang kapatid na babae ni Hansen si Lotus Empress, kaya hindi niya naramdaman na mali iyon. Kung may oras ka, kapatid, dapat kang pumunta at bisitahin ang aking kanlungan. Kahit na hindi ito kasing laki ng Night Shelter, naniniwala pa rin akong magugustuhan mo ang lugar na iyon, sabi ni Hansen. Pupunta ako roon mamaya. Gayunpaman, nasa kritikal na sandali pa rin ako bago maging isang empress, kaya't hindi pa ako makalabas sa Night Shelter, sabi ni Lotus. Nagkwentuhan sina Hansen at Lotus tungkol sa mga nangyari sa nakaraan, at ang karanasan ni Lotus pagkatapos niyang makapunta sa Fourth God Sanctuary.
Naisip ni Hansen na napakaswerte ni Lotes, ngunit marami pa rin siyang pinagdaanan, at halos mawalan siya ng buhay ng ilang beses bago siya nakahanap ng ligtas na lugar sa Fourth Sanctuary. Nakasalubong lamang niya si Night Empress sa ikalawang taon pagkatapos niyang makapasok sa Fourth Sanctuary. Hindi ako makapaniwala na naging ganito kakalakas nang walang tumulong sa iyo. Paano mo nagawa iyon? Hindi mapigil ang sumigaw ni Lotes Empress. Pagkatapos manirahan sa night shelter sa loob ng ilang araw, nagtakda ng oras si Hansen upang muling makita si Lotes Empress, at pagkatapos ay umalis siya sa night shelter at bumalik sa underworld. Malapit na ang tunay na Divinitized Bout, kaya't kailangan ding maghanda ni Hansen para doon. Hindi tulad ng mga laban sa Geno Core Storage, ang Divinitized Bout ay gumagamit ng lahat ng kasanayan, kabilang ngunit hindi limitado sa Geno Cores, Beast Souls, at natutunang kakayahan. Ang kapangyarihan lamang ang mahalaga doon. Sinasanay ni Hansen ang Damshan Sutra, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin niya maitaas ang Bulwark Umbrella sa super level nang mangyari ang Divinitized Bout. Tingnan natin kung sino ang makakalaban ko sa unang laban. Tiningnan ni Hansen ang listahan ng mga kalahok. Ang sino mang lumahok sa Divinitized Bout ay dapat na ang numero 1 sa kanilang sariling kanlungan, kaya't hindi minamaliit ni Hansen ang alinman sa kanyang mga kalaban. Di nagtagal, nakita ni Hansen ang pangalang Dollar sa listahan ng mga kalahok. Nang tiningnan niya ang kanyang nakaschedule na kalaban, nagulat siya. Nakita niya ang pangalang Six Paths sa tapat ng kanyang sariling pangalan. Ang kanyang unang kalaban ay ang kilalang Emperor Six Paths, ang baliw na may mahusay na kasanayan sa espada. Medyo sumakit ang ulo ni Hansen. Bagaman walang mahina sa Divinitized Bout, ang paglaban kay Six Paths sa unang laban ay talagang malas. Palaging may maliliit na kanlungan na sumasali sa kompetisyon, kaya't dapat maraming sacred blood creatures at king spirit sa unang round. Ang paglaban kay Six Paths ay parang panalo sa pinakamasamang lottery sa universo. Masyado na yata akong nagtagal kasama ni Cheap Ship at Wang Yuhang. Hindi makapaniwala si Hansen na napakasama ng kanyang swerte. Hindi lamang si Hansen ang nagulat sa pagpapares. Lahat ng mga dakilang nilalang sa Fourth God Sanctuary ay nag-aaral ng listahan ng kompetisyon. Nang makita nila ang mga pangalang Dollar at Six Paths na magkasama, lahat sila ay napatalon. Imposible. Si Six Paths at Dollar ay maglalaban sa unang round. May magaganap na isang dakilang bagay. Sa tingin mo, sino ang mananalo? Tanong pa ba iyon? Si Six Paths, syempre. Si Six Paths ay isang nangungunang nilalang, at siya ang nakakuha ng pangalawang pwesto noong huling pagsali niya sa Divinitized Bout. Kahit na malakas din si Dollar, hindi pa rin siya kasing lakas ni Six Paths. Tama ka, pero maganda ito para sa atin kahit sino ang manalo. Ang isa sa dalawa ay matatalo, kaya't mawawala ang isang makapangyarihang kalaban. Napakasabik kong makita ang kanilang laban. Talagang gusto kong makita kung gaano kalakas ang Dollar na iyon. Ang laban ng pigilan niya si Destroyer Wolf ay napakabilis na hindi ko man lang mawari ang tunay niyang kapangyarihan. Kabanata 1624. Dati, hindi gaanong interesado ang mga tao sa Divinitized Bout sa Fourth Sanctuary. Karaniwan, nanunood lang sila para makita ang pinakamalakas na nilalang at espiritu. Pero nang lumabas ang pangalan ni Dollar sa listahan ng mga kalahok, maraming tao ang nag-interes. Si Dollar ay sumasali na. Kailangan kong panoorin ang laban na yan. Dollar! Ang mga mata ni Son of Heaven ay kumikinang, pero siya ay nagagalit. Narinig kong kaya ni Dollar patayin ang mga nakakatakot na nilalang tulad ng Destroyer Wolf. Marahil ay maaari pa niyang talunin ang lahat. Sa tingin ko hindi ganoon kadali. Si Dollar ay malakas, pero hindi pa rin siya maihahambing sa mga nilalang na nanirahan sa Fourth Sanctuary sa loob ng napakaraming taon. Malaki ang agwat ng kanilang karanasan. Ano ang dapat ikabahala? Si Dollar ay Dollar. Naniniwala akong makakagawa siya ng himala. Nang bumalik si Hansen sa Alliance, hinaila siya ni Tang Zhenliu sa isang holographic meeting room. Nakita ni Hansen na naroon sina Tang Zhenliu, Wang Yuhang, Wang Fujing, Lin Feng, at Jing Jiwo. Hansen, sa tingin mo ba ang Dollar na sumasali sa laban ay ang Dollar na pumatay kay Destroyer Wolf? Tanong ni Tang Zhenliu nang makapasok si Hansen sa meeting room. Sa tingin ko oo. Wala akong narinig na ibang tao na gumagamit ng pangalang yan. Nagkibit balikat si Hansen. Kung siya nga talaga ang Dollar, sa tingin mo ba matatalo niya si Six Paths? Tanong ulit ni Tang Zhenliu. Paano ko naman malalaman? Ngumiti si Hansen. Sa tingin ko hindi siya mananalo. Nakita ko nang lumaban si Six Paths dati, at siya ay talagang malakas.
Sa Divinitized Bout 100 taon na ang nakalilipas, halos makuha ni Six Paths ang unang pwesto, pero natalo siya sa kampyon noon ng kalahati ng isang pag-atake. Ang espiritong yan ay masyadong malakas. Sa tingin ko hindi mananalo si Dollar, sabi ni Wang Yuhang. Hindi naman siguro. Si Six Paths ay malakas, pero si Dollar ay napakagaling din. Bukod pa riyan, mas mabilis na umuunlad ang mga tao kaysa sa mga nilalang at espiritu. Kung may sapat na resources si Dollar, at kung maabot niya ang super level, malamang na matatalo niya si Six Paths, sabi ni Jing Jiwo, hindi sumasang-ayon kay Wang Yuhang. Akala ni Hansen na may mahalagang sasabihin sila sa kanya, pero gusto lang pala nilang magtsismisan tungkol sa paparating na laban. Mukhang ang laban niya kay Six Paths ay nakakuha ng maraming atensyon. Old Han, sino sa tingin mo ang mananalo? Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, humarap si Tang Zhenliu kay Hansen at nagtanong. Siyempre, sa tingin ko mananalo si Dollar. Isa siyang tao tulad natin, kaya gusto kong manalo siya, sabi ni Hansen. Nang oras na ng pagkain, umalis si Hansen sa holographic room. Nandoon sina Hanyan at ang kanyang ina, at ang mga magulang ni Ji Yanran. Ang usapan sa hapunan ay tungkol sa Divinitized Bout, at hindi nila maiwasang banggitin ang laban ni Dollar at Six Paths. Si Dollar ay tiyak na ang pinakamalakas na tao sa lahi ng tao. Kung matatalo niya talaga si Six Paths, magiging maganda yan para sa lahat ng tao. Magiging malaking inspirasyon yan para sa lahat, sabi ni Ji Raojen. Si Dollar ay talagang kahanga-hanga, pero sa tingin ko mas malakas ang kapatid ko kaysa sa kanya. Sasali ka ba sa Divinitized Bout, kapatid? Bakit hindi ko nakita ang pangalan mo? Tanong ni Hanyan, nakatingin kay Hansen. Umiling si Hansen at sinabi, ang aking self-geno core ay hindi pa naabot ang super level, at may mahalaga akong gagawin ngayon. Hindi ako nag-sign up para sa Divinitized Bout. Tumango si Ji Raojen at sinabi, tama ka. Dapat kang mag-ingat pagdating sa Divinitized Bout. Malakas ka nga ngayon, pero ang labis na pag-asa sa panlabas na kapangyarihan ay hindi maganda. Dapat mong pahusayin ang iyong kapangyarihan hanggat maaari muna. Hindi man lang nag-interes ang mga tao sa Divinitized Bout noong una, pero nabighani sila nang sumali si Dollar. Maraming media ang mag-uulat sa laban ni Dollar at Six Paths. Hindi pa nangyari yan, kahit na matapos may palabas ang balita tungkol sa 3rd at 4th Sanctuaries. Masyadong sikat si Dollar sa Alliance. Ang mga ordinaryong tao ay hindi gaanong interesado sa Divinitized Bout sa 4th Shelter, pero interesado pa rin sila sa mga balita tungkol kay Dollar. Pumasok si Hansen sa Marshall Hall para obserbahan ang mga laban sa ikalawang araw nang bumalik siya sa Sanctuary. 2 araw na lang ang natitira bago ang laban niya kay Six Paths. Dumating si Hansen bago ang Divinitized Bout dahil gusto niyang obserbahan ang kapangyarihan ng iba pang mga kalahok. Tulad ng inaasahan ni Hansen, nakita niya ang maraming makapangyarihang nilalang na sumasali sa Divinitized Bout sa unang araw. Napakaraming makapangyarihang nilalang sa 4th Sanctuary, at kitang-kita sila sa mga Sacred Blood Creatures at King Spirits. Gayunpaman, ang laban na pinakanaakit kay Hansen ay ang laban ng ina ni Shumi, si Fire Empress. Nang makita ni Hansen si Fire Empress, tiningnan niya ang kanyang kalaban, at napansin niyang ang pangalang nakalista ay Jade Shirea. Akala ni Hansen na isang pagkakataon lang iyon, pero nang lumakad sa entablado ang kalaban ni Fire Empress, nagulat si Hansen. Ang kalahok ay may suot na maskara ng jade, at ito ay kasing kinis ng isang itlog. Ang ibabaw nito ay walang sira, walang bibig, ilong, o mata. Kahit na hindi niya makita ang mukha ng tao, ang life force na nagmumula sa kanya at ang kanyang dalawang sungay na kulay lila ay nangangahulugang siya ay isang Royal Shirea. Maaari bang sumali ang Shirea sa Divinitized Bout? Nagulat na nagtanong si Hansen. Ang mas nakakagulat ay hindi siya sigurado kung ang Jade Shirea na ito ay talagang ang Jade Shirea. Tanging ang Empress ng Shirea ang maaaring gumamit ng pangalang Jade Shirea, kaya kung siya nga talaga ang Empress, magiging napaka-interesante. Sinundan ni Hansen ang laban ng mabuti. Hindi pa nakakasalubong si Fire Empress ng Shirea, kaya't itinuring niyang isang ordinaryong nilalang si Jade Shirea. Iwinagayway niya ang kanyang mga kamay, at isang alon ng apoy na parang dragon ang sumubok na lumunin si Jade Shirea. Nakita ni Jade Shirea ang dragon ng apoy, pero tila hindi siya nagulat. Hinayaan niyang lumunin siya ng dragon ng apoy, pero nang mawala ang dragon ng apoy, nakatayo pa rin si Jade Shirea, hindi nasaktan. Medyo natakot at nagalit si Fire Empress. Itinaas niya ang kanyang mga braso, at isang hiyas ng apoy ang lumutang sa kanyang mga kamay. Ang hiyas ng apoy ay parang araw na nagsusunog ng lahat sa paligid nito. Lumipad ito patungo kay Jade Shirea.
Ang apoy na iyon ay napakakatakot na kahit ang mga taong nanunood mula sa kanilang sariling martial halls ay lumayo rito. Sa wakas, gumalaw si Jade Sheriff. Itinaas niya ang kanyang kamay na gawa sa jade patungo sa kanyang dibdib, at iwinagayway niya ang kanyang kamay patungo sa hiyas ng apoy na parang kutsilyo. Ang hindi nakikitang kapangyarihan ay sumugod pasulong na parang talam, at sa susunod na segundo, ang hiyas ng apoy ay nabasag sa 2 piraso. Lahat ay natahimik, at maraming tao ang hindi maiwasang tumayo. Peking kapangyarihan ng langit, hindi mapigil ang sumigaw ng isang tao. Kabanata 1625. Sa mga tao, at maging sa mga nilalang at espiritu, ang Falsified Sky Sutra ay isang kilalang teknik. At higit pa rito, palaging nauugnay ito kay Godslayer Luo. Siyempre, kasama si Godslayer Luo, ang buong pamilya Luo ay nagtataglay at nagsasagawa rin ng Falsified Sky Sutra. Pero wala ng ibang miyembro ng pamilya ang nakakatakot na gamitin ang kasanayang ito tulad niya. Kung wala si Godslayer Luo, ang Falsified Sky Sutra ay hindi magiging kasing kilala. Ngayon, biglang lumitaw si Jade Sheriff, na gumagamit ng sapat na Falsified Sky Power para masira ang Geno Core ni Fire Empress. Kung hindi babae, iisipin ng lahat na gawa ni Godslayer Luo iyon. Malungkot si Fire Empress, nasira ang kanyang Geno Core, at nasugatan siya. Nang makita ang Falsified Sky Power na ginamit ng may ganoong kasanayan, ayaw na niyang makipaglaban kay Jade Sheriff. Lumabas na lang siya sa battleground. Umalis din si Jade Sheriff sa Divinitized Bout matapos manalo, pero marami ang nag-uusap tungkol sa nakita nila. Kahit ang mga espiritu at nilalang ay nagkukwentuhan tungkol dito, lahat ay nagtataka kung sino ang maaaring siya. Karamihan sa mga tao lang ang nakakaalam tungkol sa Sheriff. Karamihan ay hindi, kaya hindi nila alam na tanging ang Sheriff Empress lang ang may pangalang Jade Sheriff. Walang nakuhang sagot sa kanilang mga usapan. Tiyak si Hansen na ang kalahok na ito ay mula sa pamilya Jade Sheriff, pero hindi niya alam kung siya mismo ang reyna. Tiningnan ni Hansen ang index ng pagpapares para malaman kung mananalo ba siya sa susunod na 6 na laban. Mukhang makakalaban niya si Jade Sheriff sa ika-7 laban. Pero kailangan ding manalo ng 6 na beses si Jade Sheriff. Maganda ito. Gusto kong makita kung gaano nakalakas ang kapangyarihan ni Jade Sheriff, sakaling mahirapan si Little Yan sa pakikipaglaban sa kanya, naisip ni Hansen. Kung gusto ni Hansen na labanan si Jade Sheriff, kailangan niyang manalo ng 6 na beses. Sa loob ng 2 araw, pinanood ni Hansen ang maraming mga elite. Napakaraming nilalang ang nakikipaglaban, at wala nang mas kapanabik kaysa sa laban ni Jade Sheriff at Fire Empress. Sa wakas, sa ika-3 araw, napansin ni Hansen na malapit na ang kanyang unang laban. Naging Super King Spirit siya, at pagkatapos ay pumasok sa Divinitized Bout mula sa Martial Hall. Maraming nilalang ang nasa stadium, lahat ay nakatuon sa battleground sa harap nila. Walang duda, nakatuon na sila sa lugar kung saan maglalaban sina Dollar at Six Paths. Maraming nilalang ang nasa martial halls ng kanilang mga kanlungan, nanunood din, sa pamamagitan ng mga tablet na naroon. Dollar! Si Dollar nga! Nang makita ng mga tao ang isang anino na pumapasok, lahat sila ay sumigaw. Siya nga si Dollar! Talagang dumating siya! Magandang palabas ito! Sana matalo ni Dollar si Six Paths. Marahil, pinatay ni Dollar si Destroyer Wolf, kaya hindi siya mahina. Siya ba talaga ang Dollar na pumatay kay Destroyer Wolf? Sa tingin ko hindi madaling manalo ni Six Paths sa laban na ito. Ano ba ang pinagsasabi mo? Kahit sino pa ang kalaban, hindi matatalo si Six Paths sa laban. Sa tingin ko mananalo rin si Six Paths. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang elite na nasa pangalawang pwesto noon. Nag-self-destruct siya para makapagsimula ulit ng pagsasanay at maging emperador sa ganoong paraan. Dapat mas malakas pa siya kaysa dati. Habang nag-uusap ang lahat tungkol sa mga bagay na ito, isa pang figure ang lumitaw sa battleground. Nakasuot siya ng berdeng damit at may hawak na itim na kahoy. Tahimik at dahan-dahan siyang lumapit, habang ang paningin at focus ng mga tao ay nakatuon sa kanya. Parang siya ang may hawak ng spotlight at hindi maalis ng mga tao ang kanilang mga mata sa kanya. Mas maingat siyang pinanood ng mga tao kaysa sa mga sikat na tao. Pinanood ni Hansen ang lalaki na dahan-daang lumapit sa kanya, at alam niyang si Six Paths iyon. Pero hindi alam ni Six Paths kung sino ang kanyang kalaban. Nakita na ni Six Paths ang tunay na anyo ni Hansen, pero hindi niya pa siya nakikita sa Super King Spirit Mode. Hindi niya siya nakilala. Huminto si Six Paths 10 metro ang layo kay Hansen at nagsalita. Malakas ka. Nang masabi ito ni Six Paths, tuwang-tuwa ang mga tao. Para sa isang tao na maaprubahan at purihin ng isang nangungunang demigod ay isang karangalan.
Ang mga espiritu at nilalang na nakakakilala kay Six Paths ay lahat ay nagulat. Alam nila ang pagkatao ni Six Paths. Kapag pinupuri ng mga tao ang kanilang kalaban, karaniwan ng hindi totoo iyon. Pero nagsalita ng totoo si Six Paths, at ibig sabihin nito ay alam niyang napakamalakas ng kanyang kalaban. Salamat sa papuri, kalmadong sabi ni Hansen. Hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Six Paths kahit isang segundo. Marami nang alam si Hansen tungkol kay Six Paths, at natutunan na rin niya ang mga kasanayan nito. Pero habang madaling matutunan ang Heart Sword, wala pang pagsasanay si Hansen sa ibang 5 teknik. Nang pumasok si Six Paths sa battleground, ang Heart Sword ay aktibo na. Hindi naapektuhan si Hansen, at iyon ang dahilan ng unang papuri. Napakatibay ng sword mind ni Hansen, at hindi siya naabala sa Heart Sword ni Six Paths. Ipinagpalagay din ito ni Six Paths na nagmamayabang siya. Umiling si Six Paths at hindi na nagsalita. Itinaas niya ang kanyang espada at sumugod kay Hansen. Wala nang ibang usapan o kilos, at ang kanyang pag-atake ay isang bagay na nagulat sa maraming tao. Hindi naman maiintindihan ng mga ordinaryong tao, sapagkat parang ordinaryong pag-atake lang iyon. Parang simpleng pag-ahiway, kahit ang isang baguhan ay kaya iyon. Pero ang simpleng pag-atake na iyon ay iba sa ilalim ng kontrol ni Six Paths. Wala itong tricky, at walang gaanong raw power, pero dahil nakatuon ito sa sword mind. Ang Heart Sword ay nakasalalay sa puso. Ang Sky Sword Path ni Six Paths ay gumagamit ng kapangyarihan ng langit, kaya nang siya ay sumugod, pinagsama niya ito sa kapangyarihan ng lupa. Ipinagpalagay ng mga tao na ito ay isang ordinaryong pag-atake, pero sa paningin ng mga elite, parang isang napakalaking puwersa na maaaring durugan si Hansen sa isang iglap. Ang langit at ang lupa ay nagbigay ng kapangyarihan sa espada, at imposibleng iwasan ang pag-atake. Ginagamit ng pag-atake ang Origin Sword Skill sa pinakamataas na kapasidad. May pangalang Sky Sword si Hansen, pero alam niyang si Six Paths ang may tunay na Sky Sword. Isa lang siyang tao na may talento sa espada, pero hindi tulad ng isang tunay na Sky Sword. Nakita ito ng pinuno ng Outer Sky at pinuri ito, na sinasabi, mas nakakatakot na kaysa dati si Six Paths Emperor. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Nakita rin ito ng pinuno ng Sacred mula sa Sacred Shelter at nagkunot ng noo. Si Six Paths Emperor ay talagang isang alamat. Kabanata 1626. Ang mga taong hindi marunong sa pakikipaglaban ay malamang na walang naramdaman habang pinapanood ang laban. Pero nagbago ang mga mukha ng lahat ng makapangyarihang manunood, lalo na nang maisip nila kung ano ang mangyayari kung sila mismo ang nakaharap kay Six Paths. Nagulat sila, at wala silang ideya kung paano sila tutugan sa ganoong pag-atake. Lahat ng mata ay tumingin kay Hansen, nagtataka kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Sigurado ka bang okay si Dollar? Tanong ni Tang Zhenliu, na lumulunok ng laway. Hindi siya magaling sa pakikipaglaban gamit ang espada, pero naramdaman niya ang presyon ng pag-atake na iyon. Kaya, kailangan niyang magtanong. Nakatayo sa tabi niya si Gu Qingcheng. Sabi niya, malakas si Six Paths Emperor, pero hindi masasaktan ng pag-atake na ito ang kanyang kalaban. Bakit? Simpleng tanong ni Tang Zhenliu, habang ang Six Paths Sword ay dumiretso sa harap ni Hansen. Nagningning ang katawan ni Hansen ng banal na liwanag. Itinaas niya ang kanyang kamay at simpleng inihip ang Six Paths Sword. At mula sa isang maliit na galaw na iyon, ang espada ay nailihis. Bumagsak ito malapit kay Hansen, hindi siya nataman. Nagulat ang pinuno ng Outer Sky at ang iba pa. Hindi maramdaman o makita ng mga ordinaryong tao kung gaano kahanga-hanga ang pagkabigo ng pag-atake ni Six Paths, pero alam ng mga elite. At alam din nila kung gaano kahirap ang pag-ihip ng espada. Gumagamit ang Sky Sword ng kapangyarihan ng langit at ng lupa. Ang daliri ay nangangahulugang sumalungat si Hansen sa langit at lupa. Kung kaya niyang talunin ang mga kapangyarihang iyon gamit lamang ang isang ihip, ito ay isang patunay ng kanyang kapangyarihan. At kung ginamit ni Hansen ang ihip ng espada, kailangan niyang sirain ang sword mind ng langit at lupa. Kung hindi niya masisira ang sword mind, hindi niya magagawang ihipin ang langit at lupa. Ang ihip ng espada ni Hansen ay nagulat sa maraming elite, maging ang Outer Sky King. Pero sa totoo lang, hindi naman ganoon kahanga-hanga. Dahil ang sword mind ni Hansen ay nakakuha ng malaking tulong mula sa sword mark, mas malakas siya kaysa kay Six Paths. Kahit ang kanyang sword mind ay mas malakas. Kaya, hindi siya naapektuhan ng sword mind ni Six Paths. Ang kapangyarihan na tipunin ng mga puwersa ng langit at lupa ay higit sa lahat ay isang paghiram ng kanilang lakas. Hindi ito pagmamayari ni Six Paths. At ang mga momentum attacks ay hindi gumagana kay Hansen kapag gumagamit siya ng Super King Spirit.
Kaya, habang nakikita ng mga elite ang isang kamangha-manghang pag-atake, nakikita ni Hansen ang isang karaniwang pag-atake na katulad ng nakikita ng mga ordinaryong tao. Sa tamang lakas, hindi mahirap harangan. Ngayon na na-max out na ni Hansen ang kanyang Super Geno points, ang kanyang lakas ay mas malaki kaysa kay Six Paths. Hindi nakakagulat na kaya niyang ihipin ang espada. Sa paningin ng ibang mga elite, ang ihip ay napakagulat na masaksihan. Maganda, sabi ni Six Paths. May ligaw na excitement ang kanyang mga mata dahil mas lumakas ang kanyang interes sa kanyang kalaban pagkatapos ng ihip. Sumugod ulit siya, pero iba na ito ngayon. Nang ilabas niya ang pag-atake, naramdaman ng mga manunood na parang sila mismo ang tinamaan. Nanginginig ang kanilang mga katawan. Naalala ni Hansen ang pag-atake na ito ay ang Spirit Sword Path ni Six Paths. Ang pangalan nito ay hindi tumutukoy sa mga espiritu ng sanctuary, kundi sa espiritu ng isang nabubuhay na nilalang. May pangalan ng kasanayan, pero parang walang laman. Nang tumama ito, dumating ito para kunin ang iyong espiritu. Ang taong nakakakilala ng iyong pinakamalalaking kahinaan ay madalas na ikaw mismo. Inaatake ng Spirit Sword ang espiritu ng isang tao, at kapag tumama ito sa iba't ibang tao, iba't ibang bagay ang nararamdaman ng mga tao. Nang maramdaman ng mga tao ang pag-atake, naramdaman nilang tinatamaan ang kanilang mga kahinaan. Kahit ang mga manunood nang subukang harangan ito, ay medyo nagulo. Ang ilang tao, na may mahina ang isipan, ay namutla. Parang sila mismo ang tinamaan. Binuka nila ang kanilang mga bibig at nagsuka ng dugo. Ang mga taong may malalakas na isipan, tulad ng Outer Sky King, ay bahagyang nagsimangot. Kahit siya ay medyo naapektuhan. Ganoon kalalakas ang mga kasanayan. Hindi ako makapaniwala na ang mga espiritu ay may isang swordsman na ganoon katalentado. Nagbigay ng papuri si Gu Qingcheng. Ano ang kasanayan sa espada na iyon? Inaatake niya si Dollar, pero parang ako ang inaatake. Masama ang itsura ni Wang Yuhang habang nagsasalita. Ito ay isang kasanayan sa espada na maaaring magnakaw ng kaluluwa ng isang tao. Hindi mo man lang makita kung paano ito ginagawa. Hindi ito parang gumagamit siya ng ordinaryong kasanayan, parang kinokontrol niya ang isang bagay na maaaring maghanap at samantalahin ang ating mga kahinaan, sabi ni Gu Qingcheng. Posible ba ang ganoong bagay? Lumaki ang mga mata ni Tang Zhenliu. Hindi pa niya naisip ang ganitong bagay noon. Nag-isip ng matagal sina Lin Feng at Jing Jiwo, at nang matapos ang katahimikan sa pagitan nila, sinabi ni Jing Jiwo, ibig sabihin ba nito, nakikipaglaban si Dollar sa kanyang sarili? Ang Six-Path Sword ay kontrolado na ngayon ni Dollar, kaya't inaatake niya ang kanyang sarili, tama ba? Oo. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang sinuman, lahat sila ay nakakaramdam ng takot. Maaaring hindi ito mapansin, tulad ng kung may pile ang kaliwang kamay ng isang tao, pero hindi ito napansin ng iba. Ang taong may sugat ay maaaring matakot dahil alam niyang nagtamo siya ng sugat na iyon. At ang takot na iyon ang maaaring makaakit ng Six-Path Sword. Maaari nitong dalhin ito upang atakihin ang kahinaan. Ibig sabihin nito, magsisimulang ipakita ng kaaway ang kanilang sariling mga kahinaan. Sa aking panahon, kakaunti lang ang mga taong nakakapagamit ng ganitong bagay, malamig na sabi ni Gu Qingcheng. Grabe, napakasama ng teknik na iyon, natakot si Tang Zhenliu. Lahat ng nakakaalam tungkol sa Spirit Sword ay tumingin kay Hansen. Gusto nilang makita kung paano haharapin ni Hansen ang banta. Maaaring umiwas ang mga tao kapag ang pag-atake ay dumating para sa kanilang kahinaan. Ang Spirit Sword mismo ay hindi gaanong pumatay, maliban kung mahina ang kalooban ng kanyang kalaban. Hindi mahirap iwasan ito kung hindi. Ang nakakatakot sa Spirit Sword ay ipinapakita nito ang iyong mga kahinaan sa kalaban. Hindi ito isang bagay na naglalayong patayin ka, kaagad. Hindi inisip ng pinuno ng Outer Sky na mahina ang isipan ni Dollar, kaya't malamang na hindi siya masasaktan ng pag-atake na ito. Pero gusto nilang makita kung ano ang kahinaan ni Dollar. Kung manalo si Dollar at maging kaaway nila, malalaman nila ang kanyang kahinaan. Magiging malaking pakinabang iyon. Lahat ay nag-iisip ng ganoon habang pinapanood si Hansen. Sabik silang makita kung paano siya tutugon. Pero wala namang nakitang reaksyon si Hansen. Hindi man lang siya gumalaw. Inihip niya ang kanyang espada at nailihis ulit ang Six-Path Sword. Lahat ay nagulat nang makita iyon. Wala ring reaksyon si Dollar at hindi niya ipinakita ang kanyang kahinaan. Hindi ka panipaniwala. May dalawang posibilidad kung bakit nangyari ito. Ang una ay sapat na ang lakas ng kalooban ni Dollar para maging ganap na walang takot. Kakaiba dahil lahat ng nabubuhay ay may mga negatibong kaisipan paminsan-minsan.
Maliban kung ikaw ay Diyos, ang pagiging walang takot ay parang imposible. Ang ikalawang posibilidad ay perpekto ang katawan ni Dollar at walang mga kahinaan. Walang anumang maipapakita. Kahit alin ang tama, mahirap unawain ang buong sitwasyon. Hindi dapat mangyari iyon sa anumang nilalang na hindi Diyos. Kabanata 16:27. Sa totoo lang, hindi kasing nakakainis nang iniisip ng lahat ang pag-atake. Ang Super King Spirit Mode ni Hansen ay nakakapigil at nakapagpapawalang bisa sa lahat ng negatibong damdamin ng isang tao. Kasama rito ang Heart Sword, Sonic Sword, Sky Sword, at Spirit Sword. Wala sa mga iyon ang gagana kay Hansen sa Super King Spirit Mode. Natatakot ang iba, nakikita ang lahat ng mga kasanayan sa espada na nabigo. Para kay Hansen, wala itong espesyal. Pamilyar si Hansen sa mga kasanayan sa espada ni Six Paths. Alam niyang ang tanging mga kasanayan na maaaring magbanta sa kanya ay ang Blood Sword at Life Sword. Dahil ang mga iyon ang susunod, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Napansin ni Six Paths ang pagbabago ng katawan ni Hansen. Ang tatlong kasanayan sa espada na ginamit niya ay hindi na gumagana kay Hansen, pero kalmado na siya ngayon. Ang mga taong nakakakilala kay Six Paths ay alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang katahimikan. Ang mga taong bihasa sa pakikipaglaban gamit ang espada ay alam na mas mainam na huwag hawakan ang ganoong sandata ng may kinakabahang excitement. At kapag nakakita si Six Paths ng isang kalaban na humanga sa kanya, madalas siyang mag-excite. Pero kapag nakakita si Six Paths ng isang kalaban na maaaring ituring na kanyang karibal, palagi siyang nagiging mas kalmado. Magkakaroon siya ng hitsura ng isang tunay na swordsman. Hindi gumalaw ang espada sa kamay ni Six Paths. Nagsimula nang mamula ang kanyang mukha na parang kumukulo ang kanyang dugo sa loob. Ipinapalagay ng mga tao na siya ay isang bulkan na maaaring sumabog anumang oras. Pero ang kanyang mga mata ay kaibahan sa hitsura na iyon. Parang napakakalma, walang lungkot o saya. Naging malungkot ang hitsura ni Hansen. Alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Dahil ang Blood Sword ni Six Paths ang susunod, alam ni Hansen na hindi na siya maaaring umasa sa mga tricky. Kailangan niyang makipaglaban ng maayos. Huminga ng malalim si Hansen at pinadaan ang enerhiya sa kanyang buong katawan at pinatakbo ito sa isang cycle. Ang Yin Yang Blast na may 2 beses na cycle ay nagbigay daan kay Hansen na kontrolin ng maayos ang Yin at Yang. Maraming iba't ibang kasanayan ang natutunan ni Hansen, at bukod sa mga kasanayan sa espada, ang Yin Yang Blast ay isang bagay na madalas niyang ginagamit. Orihinal na itinuro ito sa kanya ni Bai Yishan. Pero ito ay isang mapanganib na Hyper Geno Art. Ang resulta ay maaaring langit o impyerno. Kung gagamitin niya ito ng maayos, ito ay maaaring maging pinakamalakas na Hyper Geno Art na magagamit ng isang tao. Pero kung gagamitin ito ng hindi maayos, maaaring masira ng malubha si Hansen. Ipinagbawal ang Yin Yang Blast sa Alliance dahil sa kapangyarihan at pagiging pabago-bago nito, sa kabila ng kadalian sa pagkatuto. Ang espada ay parang ibon na mababa ang lipad patungo kay Hansen. Ang karahasan ay mabilis at tahimik na dumarating. Kahanga-hanga na panoorin. Kahit na hindi ka marunong gumamit ng espada, masasabi mo kung gaano ito katumpak. Masasabi mo kung gaano ito kabilis at matatag na dumarating. Wala namang espada si Hansen, pero kahit na meron, hindi niya ito gagamitin laban kay Six Paths. Kahit na ang mga kasanayan sa espada ni Hansen ay hindi mas mahina kaysa sa mga teknik ni Six Paths, kung maglalaban sila ng espada laban sa espada, 40% lang ang tsansa ni Hansen na manalo. Magaling si Hansen sa mga kasanayan sa espada, pero ang espada ay higit na isang kasangkapan para sa kanya. Kung gumagamit siya ng sibat o kutsilyo, pareho lang iyon para sa kanya. Pero para kay Six Paths, ang espada ay espada. At walang maihahambing dito. Naharap si Six Paths at ang kanyang mga kasanayan sa espada, hindi umiwas si Hansen. Wala siyang sword heart, pero mayroon pa rin siyang likas na kagustuhang makipaglaban. Hindi gaanong mahalaga kung may espada siya o wala. Gusto niyang manalo, kahit ano paman. Inihip ni Hansen ang kanyang daliri, nagpakawala ng Yin Yang Blast ng kapangyarihan sa espada ni Six Paths. Nailihis ang espada ng 3 pulgada. Nanatiling kalmado ang sword heart ni Six Paths, pero ang kanyang mga kasanayan sa espada ay parang bulkan o tsunami. Mabilis, mas mabilis. Matigas, mas matigas. Tumatak, mas tumatak. Matatag, mas matatag. Mas matigas kaysa dati ang Six Paths sword. Mas baliw din ito kaysa dati. Sa huli, hindi mo na makita ang espada ni Six Paths o ang kanyang katawan. Ang nakikita mo lang ay ang liwanag ng espada na kumikislap sa paligid ni Hansen.
Nag-iiwan ito ng mga marka ng espada sa lahat ng dako. Nasa arena si Hansen, pero ang kanyang mga braso ay napakabilis na gumalaw, lahat ng 10 daliri ay nag-ihip sa iba't ibang direksyon. Naririnig mo ang espada at mga daliri na paulit-ulit na nagbabanggaan. Masyadong madalas itong nangyari, imposibleng mabilang ng tumpak kung ilang beses na silang nagbanggaan. Lahat ay tumigil sa paghinga. Parang kung magpikit ka, mapapalagpas mo ang isang nakakabaliw na laban. Ayaw mong sayangin ang kahit isang segundo. Napakaraming nilalang ang nasa stadium, nanonood, pero tahimik pa rin ang lahat. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng mga nakikipaglaban. Ang makapangyarihang kasanayan sa espada ay nakaharap sa isang makapangyarihang plano, sabi ni Furnace Emperor na may buntong hininga. Naguguluhan si Shumi, na nasa tabi niya. Ama, anong plano? Alam ni Shumi na malakas si Six Paths, pero hindi niya alam kung bakit sinabi ni Furnace Emperor na plano. Bumantong hininga ulit si Furnace Emperor at sinabi, ang mga kasanayan ni Dollar ay hindi espesyal. Kinalkula niya ang kanyang lakas, at ang mga kasanayan sa espada ni Six Paths ay mas malakas nga. Kung ako ang makakalaban sa kanya, alam kong mas malala ang talo ko. Pero ang mga kasanayan sa espada ay nangangailangan ng tumpak na paghatol sa lakas. Ang pagtusok at paghiwa ay maaaring magbago sa buong direksyon ng isang laban. Nakikita ni Dollar ang mga kasanayan sa espada ni Six Paths, at ang mga daliri ay patuloy na nag-ihip kung saan kailangan nilang pumunta. Mukhang napaka-dangerous, pero hindi naman. Ibig sabihin ba nito, alam ni Dollar ang mga kahinaan ng mga kasanayan sa espada ni Six Paths? Tanong ni Shumi. Hindi naman. Walang mga hindi nakikitang kapangyarihan o mga salik dito. Kung gusto mo ng isang espada na napakatibay, mawawalan ito ng kakayahang umangkop. Hindi yun isang kahinaan, ganoon lang talaga ang mga bagay. Ginagamit ni Dollar ang tamang lakas para sa tamang sitwasyon, sabi ni Furnace. Mukhang naunawaan ni Shumi, pero hindi naman. Pagkatapos, nagtanong siya, hindi ko pa rin maintindihan. Ano ang pagkakaiba ng mga iyon at mga kahinaan? Napailing si Furnace Emperor na may mapait na ngiti. Hindi ko alam. Masasabi kong malakas ang mga kasanayan sa espada ni Six Paths, pero nakikita ni Dollar ang mga ito. Maraming elit ang nag-uusap tungkol sa laban ni Hansen at Six Paths. Nasa gilid ng talam si Dollar. Kung madulas siya, papatayin siya ng Six Paths Sword, sabi ng pinuno ng Outer Sky, nakatingin sa Battle God. Kakaiba, parang alam ni Dollar ang mga kasanayan sa espada ni Six Paths. Kung hindi, paano niya magagawang hatulan ng tama ang patuloy na nagbabagong mga galaw ni Six Paths? Nagduda ang pinuno ng Sacred. Demigod Go, ano ang nangyayari ngayon? Hindi makita ni Wang Yuhang ang laban, kaya nagtanong siya kay Gu Qingcheng. Isang mapanganib na bagay. Nagkunot ng noo si Gu Qingcheng. Kabanata 1628. Sino ang nasa panganib? Tanong ni Tang Zhenliu. Si Dollar. Nagsusugal siya. Kahit na nakasugal ka na ng 100 beses, isang pagkatalo lang ang kailangan para matapos ka. Kung matatalo siya, tapos na siya, paliwanag ni Gu Qingcheng. Nagsusugal. Naguguluhan ang lahat ng tumingin kay Gu Qingcheng. Masyadong mabilis ang laban ni Hansen at Six Paths para masundan nila. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Gu Qingcheng, napakagaling ng mga kasanayan sa espada ni Six Paths Emperor. Siya ay isang kampyon sa espada. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang kanyang kalaban, at perpekto siya. Ginagawa niya ang lahat para makuha ang bentahe at mawalan ng pag-asa ang kanyang kalaban. Hindi mo kayang talunin ang mga kasanayan sa espada niya. Ibig sabihin ba nito, talo na si Dollar? Nanlaki ang mga mata ni Wang Yuhang. Umiling si Gu Qingcheng. Marahil hindi. Kung ibang tao, gagamitin nila ang lakas para masira ang atake. Kung sapat ang lakas para pigilan si Six Paths, masisira ang kanyang kasanayan sa espada. Pero sa tingin ko, wala nang mas malakas kaysa kay Six Paths sa Fourth God Sanctuary. Kaya, ibang bagay ang ginagawa ni Dollar. Sinusugal niya ang isang posibleng panalo. Nagsusugal. Hindi pa rin naiintindihan ni Wang Yuhang. Wala siyang ideya kung ano ang pinagsasabi niya. Tumingin si Gu Qingcheng kay Hansen at sinabi, oo, nagsusugal siya. Ginagamit ng Champion Sword ang kanyang karanasan para talunin ang kalaban. Hindi dapat niyang ipakita ang kanyang mga kahinaan sa kanyang kalaban. Si Dollar naman, iba ang ginagawa niya. Hindi niya sinusubukang hanapin ang mga kahinaan sa pamamagitan ng mga kasanayan. Sumasabay siya sa daloy ng laban. Kapag sumusugod ang kaaway, umatras siya. Kapag umatras ang kaaway, sumusugod siya.
Pinipigilan niya si Six Paths na makuha ang bentahe at itulak si Dollar sa puntong magsisimulang mawala ng pag-asa. Parang maganda yon. Bakit nagsusugal? Hindi pa rin naiintindihan ni Tang Zenlio. Mahinang sinabi ni Gu Qingcheng, ang mga kasanayan sa espada ay iba-iba. Hindi mo mahulaan kung saan ilalagay ng Six Paths Emperor na napakasigla o ng isang ordinaryong swordsman ang kanilang lakas. Ngayon alam na nila kung bakit nagsusugal si Dollar. Mahirap hulaan kung paano gagamitin ng isang kalaban ang kanilang espada ng eksakto, lalo na sa isang laban na kasing wild ng iyon. Napakabilis ng lahat at mahirap matukoy kung saan ang susunod na pag-atake. Kung tama ang gagawin ni Hansen, maaari niyang unti-unting mawala ang kapangyarihan ng espada ni Six Paths. Pero iyon lang ang kapangyarihan ng kanyang espada, at wala pa ring garantiya ng panalo. Kung mali ang kanyang harang at hindi niya maibabalik ang Six Paths Sword, masama ang mangyayari. Sa buong panahon na iyon, ginagamit ni Hansen ang kanyang daliri para ihipin ang talim ni Six Paths. Hindi naman gaanong lakas ang kailangan, pero nangangailangan ito ng maraming paghatol na hindi mapapagod. Mas mahirap iyon kaysa sa paggamit ng buong lakas. Hindi siya maaaring magkamali kahit isang beses. Kung magpapatuloy ito, magkakamali si Dollar at mananalo si Six Paths. Naging napakasigla niya. Sana hindi ko siya makasalubong hanggat hindi ako nakapasok sa top 10 Son of Gods. Ngayon, napagtanto ng isang makapangyarihang elite na nasa problema nga si Hansen. Isang sugal na hindi niya kayang matalo. Isang buhay lang ang mayroon si Dollar, samantalang marami si Six Paths. Lumipas ang oras at nagpatuloy ang laban. Nagsimula nang magbago ang mga mukha ng mga manunood. Kakaiba, bakit siya patuloy na tumatagal? Mas kilala ba niya ang mga galaw ni Six Paths kaysa kay Six Paths mismo? Imposible. Paano niya palaging tama ang hula at hindi nagkakamali? Ang weird ng Dollar na to. May falsified sky power ba siya, kaya palagi siyang tama? Hindi ka panipaniwala. Nagpatuloy ang laban, kasama ang maraming usapan. Walang nakakaunawa kung bakit napakaswerte ni Dollar sa kanyang paghatol. Kagiliw-giliw. Tumingin si Jade Shire kay Hansen na may malaking interes. Interesado rin si Six Paths. Gustong-gusto niyang makita kung gaano katagal-tatagal ang kanyang kalaban. Ginagamit niya ang Blood Sword sa pinakamataas na kapasidad, pero hindi pa rin niya nababasag ang depensa ni Hansen. Habang pinapanood ng lahat, sinusubukang hulaan kung gaano katagal pa siya tatagal, biglang nawala ang liwanag ng espada. Binaba ni Six Paths ang kanyang espada at tumigil sa pag-atake. Napakagaling ng iyong kontrol sa kapangyarihan at paningin. Ikaw ang pinakamagaling na nakita ko, sinabi ni Six Paths kay Hansen. Tumingin si Hansen kay Six Paths pero hindi nagsalita. Alam niyang ang susunod na pag-atake ay mas nakakatakot. Mas nakakatakot ang Life Sword kaysa sa Blood Sword. Kung ang Blood Sword ay isang Champion Sword, ang Life Sword ay isang Killer Sword. Maaari mong hulaan ang Champion Sword pero hindi ang Killer Sword. Hindi psychic si Hansen, magaling lang siya sa paghuhula. Pagkatapos, nagbago ang hitsura ni Six Paths Emperor. Parang isang hayop na puno ng ligaw na hindi alam. Itinaas niya ang kanyang espada patungo kay Hansen na nagudyok kay Hansen na ihipin ito ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya ito mailihis. Nagbago ang mga kasanayan sa espada ni Six Paths. Nagsimula siyang maghiwa ng walang tigil. Naging isang halimaw si Six Paths na gustong patayin si Hansen. Lumabas siya mula sa iba't ibang direksyon para atakihin ang kahinaan ni Hansen at tinutok niya ang kanyang life door. Hindi ito matatag at wala ng pagkakataon na kalkulahin ang mga pag-atake. Parang hindi magkakaugnay ang bawat paghiwa at hindi mo mahulaan. Wala nang ibang magawa si Hansen kundi lumaban. Pagkatapos, nagningning ang katawan ni Hansen ng banal na liwanag. Hindi niya mahulaan ang paglipad ng Six Paths Sword at kailangan niyang agad na tumugon. Pareho silang parang dalawang sinaunang halimaw nakikipaglaban sa isang primitive na arena. Napakakatakot ng dalawang ito. Tinalakay lang natin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban pero nagawa nilang magdulot ng ganitong reaksyon. Nasa mga buto nila ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, sabi ni Furnace Emperor na may kaunting paghanga. Nagsisimulang magsamantala si Dollar, bulong ng pinuno ng Sacred sa kanyang sarili. Hindi lang ang pinuno ng Sacred ang nag-iisip nito. Nakita ng buong elite audience kung paano pinakawalan ni Six Paths ang kanyang sarili. Pero nang gamitin niya ang Life Sword, napigilan siya ni Dollar at nahirapan. Ang galing ni Dollar. Saan kaya siya nanggaling? Naguguluhan ang Outer Sky. Ginamit ni Six Paths Emperor ang Life Sword at napigilan. Isang beses na lang nangyari iyon.
At noong panahong iyon, hindi pa gaanong malakas si Six Paths. Kabanata 1629. Naniniwala si Hansen na mahirap harapin ang life sword ni Six Paths. Pagkatapos ng lahat, ang life sword ay nasa puso ni Six Paths. Ito ang kanyang kakanyahan. Kung aalisin mo ang mga limitasyon ng mga kasanayan, ang natitira lang ay ang kanyang likas na pagmamaneho. Nakakatakot ang mga kasanayan sa espada ni Six Paths kapag ginagamit niya. Ito ang ika-6 na kasanayan sa espada, at ito lang ang isa sa set na narinig ni Hansen pero hindi pa nakikita sa aksyon. Hindi naman sa ayaw ipakita ni Six Paths sa kanya, pero ang life sword ay isang personal na tagumpay para matutunan. Walang kwenta kung makita lang iyon. Pero alam ni Hansen na malakas ito. Hindi lang niya alam kung gaano kalakas. At ngayon na nakikita na niya ito, nararamdaman na niya ang kapangyarihan nito. Pero hindi ito kasing nakakatakot ng blood sword. Magaling si Hansen sa mga laban na nakasalalay sa reaksyon at lakas. Iyon ang ginagawa niya bago pa man magkaroon ng maraming Hyper Geno Arts. Marami nang natutunan si Six Paths, pero hindi rin basta-basta ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ni Hansen. Mayroon din siyang bentahe ng Dongxian Aura. Magiging bentahe iyon sa anumang laban niya. Nagulat ang lahat nang makita nilang pinipigilan ni Dollar si Six Paths. Patuloy na nag-ihip ng daliri si Hansen hanggang sa mapilitang umatras si Six Paths. Hindi na siya makakalaban. Napakatalas ng mga daliri ng kanyang kalaban. Malalim na gasgas ang natamo ng Six Paths sword. Nakakatakot, napakakatakot. Sino ba itong Dollar? Magaling si Dollar. Ito ang paraan para talunin si Six Paths. Malakas, malakas siya. Idol ko siya. Ang ilan sa mga demigod na hindi gaanong magaling ay hindi maunawaan ang nakikita nila noon pero malinaw na naiintindihan ng lahat ang bahaging ito. Napigilan si Six Paths ng kanyang kalaban at hindi na makakalaban. Nang makita niyang nasugatan palalo si Six Paths, nagkunot ng noo ang Sacred Emperor. Matatalo ba si Six Paths Emperor? Komplikado ang ekspresyon ni Gu Qingcheng. Mukhang matatalo si Six Paths. Pero hindi iyon ang iniisip ni Hansen. Ginamit ni Six Paths ang lahat ng 6 na kasanayan sa espada niya at napigilan, oo, pero hindi niya iniisip na madali lang ang panalo. Ang mga mata ni Six Paths ay puno pa rin ng kaliwanagan at apoy ng pakikipaglaban. Ang ginagawa ni Hansen ay parang pagbara ng ilog gamit ang putik o pagbato sa naglalaganap na apoy. Mukhang kapaki-pakinabang pero may patuloy na pag-aalala na isang iglap lang ay mawawala ang pagpigil at biglang sumabog ang kapangyarihan na pinigilan at pinatibay. Alam ni Hansen na hindi siya maaaring tumigil. Mas mabilis siyang umatake na gustong patayin si Six Paths bago mangyari ang biglang pagwawala. Umaagos ang dugo at nababali ang mga buto. Lumalala ang mga sugat ni Six Paths, pero sa kabila ng lahat ng iyon, mas lalong nagniningning ang kanyang mga mata. Nang sandaling mag-relax si Six Paths, parang nakita ni Hansen ang isang ulupong. Natigilan siya at nanlamig. Tumingin siya kay Six Paths, na puno ng dugo pero nakatayo pa rin. Hawak pa rin ni Six Paths ang kanyang espada, pero nakayuko ang dulo nito sa lupa. Nawala na ang lahat ng sword mine, at parang nakalimutan na niyang gamitin ang talam. Salamat. Kung wala ka, hindi ko mararating ang hakbang na ito. Tumingin si Six Paths kay Hansen na may excitement. Tumingin lang si Hansen pabalik kay Six Paths nang hindi nagsasalita. Parang ordinaryong tao pa rin ang espiritu, pero biglang nagkaroon ng aura ng panganib. Hindi pa nararamdaman ni Hansen ang ganitong antas ng panganib. Bilang gantimpala, tanggapin mo ang aking huling espada. Sinabi ito ni Six Paths bago iangat ang Six Paths sword. Nang iangat niya ang espada, parang bumagsak ang lahat ng kapangyarihan sa mundo kay Hansen. Parang nasa gitna ng universo ang espada, at umiikot ang lahat sa paligid nito. Nag-iisa na ang 6 na landas. Nagulat si Hansen. Ang Heart Sword ay tungkol sa tunay na sarili ng gumagamit. Ang Sky Sword ay tungkol sa langit at lupa. Ang Sonic Sword ay tungkol sa mga kapangyarihan ng tunog. Ang Spirit ay tungkol sa espiritu. Ang Blood Sword ay tungkol sa buhay. Ang Life Sword ay tungkol sa pag-iral. Nang pagsamahin silang lahat, naging bahagi na ng mundo mismo si Six Paths. Parang isang tunay na Swordmaster, ang kanyang espada ay naging sentro ng mundo. Boom! Masyadong malakas ang kapangyarihan na kanyang natipon, at ang hindi masisira na arena ay talagang nasira. Gumawa ng malaking butas sa lupa ang espada, habang ang nakatayong Six Paths ay naangat sa ere at lumutang sa itaas ng lupa. Natipon doon ang buong kapangyarihan. Nagulat ang mga manunood. Napansin nilang ang lahat ng kanilang mga kapangyarihan ay naaakit kay Six Paths. Parang sila mismo ang ipapasok sa espadang kanyang hawak.
Mabilis na gumamit ng mga kasanayan ng ilan sa mga manunood para pigilan ang pagtagas ng kapangyarihan, pero marami sa mga mahina ang hindi nakagawa nito, at nakita nilang ninakaw at hinigop ang kanilang enerhiya sa espada. Natural na mapipigilan ng mga malalakas na espiritu ang mangyari ito. Pero dapat na posible iyon, kung hindi, walang makakapag-obserba sa laban. Nagiging Diyos si Six Paths. Tumingin ang pinuno ng Outer Sky kay Six Paths na parang isang hindi matatulunang Swordmaster. Nagulat din ang maraming iba pang elite. Pagkatapos ng laban na ito, siguradong magiging Diyos si Six Paths sa lalong madaling panahon. Hindi ako makapaniwala na nagbabago siya ngayon. Malapit nang maging Diyos si Six Paths. Nasa problema si Dollar. Malungkot si Gu Qingcheng. Parang nagulat si Tang Zhenliu at hindi na makapagsalita. Sapat na ang makita ang lahat sa pamamagitan ng tablet ng Marshall Hall para makaramdam siya ng hirap sa paghinga. Ako ang espada. Ang espada ay ako. Ang espada ay maaaring dumaan sa 6 na landas at maging isa. Nang ituro ni Six Paths ang kanyang espada sa langit, umabot na sa pinakamataas na kapasidad ang kanyang kapangyarihan. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay parang Diyos, at natakot ang lahat ng nakikinig. Ang mga nilalang na may mahina ang kalooban ay handa nang sumunod sa kanya, parang tunay siyang Diyos. Nararamdaman din ng mga nilalang na may malalakas na kalooban ang presyon, at parang gusto nilang magsuka dahil dito. Pagkatapos, iwinagayway ni Six Paths ang kanyang espada. Isang liwanag ng espada ang naglakbay sa buong arena, tinakpan ang lahat. Lahat ng nasa paligid nito ay nilamon. Sa sandaling iyon, parang isang Diyos na hindi matatalo si Six Paths. Naniniwala ang lahat na ito na ang katapusan. Kabanata 1630. Dong! Sa gitna ng liwanag ng espada na nagdulot ng pagkawasak sa lahat, biglang nag-crack ang tela ng espasyo ng isang gintong liwanag. Naglakbay ito sa pamamagitan ng liwanag ng espada at tumama sa Six-Path Sword, pagkatapos ay dumaikit dito. Napagtanto ng lahat na ang gintong liwanag ay isang barya. Isang magandang barya. Boom! Ang Six-Path Sword, na dating nasa gitna ng pag-iral, ay nasira ng barya. Ang kapangyarihan na pumapasok sa espada ay nagsimulang lumipat sa barya. Ang pinakakatakot dito ay ang katotohanan ang mga super elite, na dating nakakapagpigil sa kanilang enerhiya na tumagas, ay hindi na magawa ngayon. Ang mga pinuno ng Outer Sky at Sacred ay nagdusa rin sa ilalim ng barya. Isang bahagi ng kanilang enerhiya ay ninakaw ng barya. Kahit ang kapangyarihan at enerhiya ng Six-Path Sword ay kinukuha ng barya. Sa huli, naging mas malaki ang barya kaysa sa espada mismo. Dong! Isang tunog ng pagdurog ang narinig, at hindi na makontrol ni Six Paths Emperor ang espada. Pinawalan niya ito, at nang tumigil ito, tumayo ito ng tuwid, nakabaon ang dulo nito sa lupa. Hawak pa rin ni Six Paths Emperor ang hawakan, at malinaw na gusto niyang hilahin ito mula sa lupa pero hindi niya magawa. Ang espada ay talagang naging mas mabigat, at habang lumulubog ito sa lupa, nagsimulang bumagsak si Six Paths Emperor kasama nito. Nagulat ang lahat ng nilalang sa audience, pinapanood ang nangyayari sa Six-Path Sword. Halos katulad ng Diyos ang kapangyarihan na natipon ni Six Paths, pero natalo ito ng isang barya. Hindi kayang dalhin ng kanyang espada ang bigat. Si Six Paths, na nawalan na ng espada, ay nanigas. Ang espadang iyon ay isang bagay na hindi pa niya nawawala noon. Para sa kanya, ang kanyang buhay ay ang kanyang espada at ang kanyang espada ay ang kanyang buhay. Ngayon na nawala ang kanyang espada, ayaw na niyang makipaglaban. Kahit ang Diyos ay natatakot sa pagsingil ng buwis. Nakakatakot ang pagsingil ng buwis. Bumantong hininga si Hansen, at pagkatapos ay nag-ihip ng daliri ulit. Isang ulan ng mga barya ang nagsimula, at tinakpan nila ang buong arena. Naligay sila kay Six Paths sa nakakatakot na bilang, hanggang sa malibing siya sa ilalim ng isang bundok ng mga ito. Isang malakas na bigat ang dumagan sa kanya. Hindi gumalaw si Six Paths. Ang tanging nagawa niya ay iikot ang kanyang ulo para makita ang mga barya na bumagsak. Tumingin siya kay Hansen at ngumiti. Talo ako. Iyon na ang espada. Wala nang ibang Six-Path Sword. Kapag nakita mo ulit ako, ang makikita mo lang ay Six Paths. Pagkatapos noon, kumibo-kibo ang mga daliri ni Six Paths Emperor, pinapatay niya ang koneksyon sa Six-Path Sword. At nang gawin niya iyon, pinakawala ng espada ang kapangyarihan nito at nahulog lang sa sahig. Damyugo ang bibig ni Six Paths Emperor, pero ngumiti pa rin siya bago umalis. Sumuko siya, iniwan ng Six-Path Sword na nasa lupa. Pero hindi naman nagsaya si Hansen. Pagkatapos ng laban na iyon, nagdesisyon si Six Paths na talikuran ang kanyang espada.
Dapat na napakakatakot ng espada sa kanyang puso at kung maglalaban ulit sila, mas mahirap pang makamit ang tagumpay. Kinuha ni Hansen ang espada at lumabas sa arena, bumalik sa kanyang kanlungan. Umalis na sina Hansen at Six-Pack sa entablado, pero napakasaya ng laban. Nagulat ang buong Fourth God Sanctuary. Kalahating Diyos si Six-Pack, pero natalo siya sa misteryosong dollar. Nagtataka ang lahat kung sino talaga siya, at iniisip ng lahat na mananalo si Dollar sa buong Divinitized bout. Lalampas siya sa top 10 Son of Gods at magiging unang Son of God. Naiulat din ng media sa Alliance ang balita. Pagbabalik ng kampyon, pinagdurog ng barya ang lahat, Diyos laban sa Diyos, ang lakas ni Dollar. Lahat ng uri ng artikulo ay inilabas pagkatapos ng laban. Masigasig nilang tinalakay ang laban at ang tagumpay ni Dollar doon. Si Dollar ang pinakamagaling. Dapat makarating siya sa unang pwesto. Huwag kang mag-alala, hindi tayo bibigwin ni Dollar. Kung gusto niya, tiyak na makakarating siya sa unang pwesto. Ang Divinitized bout ng Fourth God Sanctuary ay isang bagay na wala masyadong kinalaman sa pangkalahatang populasyon ng Alliance, pero ito pa rin ay isang tanyag na paksa ng usapan. Hindi rin gaanong nakapanood ng laban ang mga tao. At ang mga mamamahayag ay nakagawa lang ng mga artikulo sa pamamagitan ng mga panayam na ginawa sa mga demigod na nakasaksi. Iyon lang ang paraan para malaman nila ang nangyari. Dahil hindi nila makita si Dollar, tinanong ng mga mamamahayag ang mga demigod na nanood ng laban. Ang panayam kay Fang Mingquan ang pinakasikat, at ito ay dahil sikat siya at maraming kakilala. Maraming demigod na ang kanyang na-interview sa nakaraan, at isa siyang malaking fan ni Dollar. Ang mga taong mahilig kay Dollar ay madalas na nagbabasa ng kanyang mga artikulo. Demigod Tang, ano ang iyong opinyon sa laban ni na Dollar at Six-Pack? Kinapanayam ni Fang Mingquan si Tang Zhenliu, isang taong malapit sa kanya. Ngumiti si Tang Zhenliu at sinabi, saan ako magsisimula? Ibig kong sabihin, malakas si Six-Pack, pero hindi siya nasa parehong antas ni Dollar. Siguradong makakarating si Dollar sa top 10 Son of Gods, at marahil ay makamit pa niya ang unang pwesto. Maraming katulad na bagay ang sinabi ng karamihan sa mga demigod na tumanggap ng panayam. Lahat sila ay nag-iisip na makakarating si Dollar sa top 10, sa pinakamababa. Pero may ilang hindi magandang boses sa gitna ng mga tao, at may mga nagbulong na swerte lang si Dollar. Kung makarating siya sa top 10, dahil lang sa swerte. Maraming malalakas na espiritu at nilalang ang nasa unahan, at dahil sa tingin nila na mayabang si Dollar, hindi nila iniisip na makakarating siya sa top 100. Maraming argumento ang naganap tungkol dito, at naging sentro ng atensyon ng Alliance ang issue. Maraming oras ang ginugol ng mga elite sa Fourth God Sanctuary sa pananaliksik sa laban. Naghahanap sila ng paraan para maalis ang barya at matalo si Dollar kung sakaling salakayin sila nito. Sa ngayon, naging pinakamalaki at pangunahing kaaway nila si Dollar. Siya ang pinakamalaking kandidato para makarating sa top 10 hanggang ngayon. Napakaswerte ng pakiramdam ng mga tao nang makonfirm na maaaring hindi nila kailangang harapin si Dollar, pero para sa mga kailangang makipaglaban sa kanya, nagsaliksik sila ng nagsaliksik. Gusto nilang maghanap ng paraan para manalo. Pero hindi gaanong iniisip ni Hansen ang lahat ng ito. Nagbalik lang siya sa pagsasanay ng Dangshan Sutra. Nakarating na sa super class ang Coin Geno Core pagkatapos ng laban, at medyo tiwala na siya na makakarating siya sa unang pwesto. Kung makuha ni Hansen ang lahat ng kanyang Geno Core sa Super, mas madali iyon. Bago magsimula ang susunod na round, patuloy na nagsanay si Hansen gamit ang Dangshan Sutra. Nang pumasok ulit si Hansen sa arena, 4 na araw na ang nakalipas. Pero hindi na siya kailangang makipaglaban dahil lahat ng kalaban na kanyang nakaharap ay kailangang sumuko. Walang naglakas loob na makipaglaban sa kanya. Sumuko ang mga kalaban sa susunod na 4 na round, at lahat ng super elite ay natakot kay Dollar.